Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po mga kapatid at bago po tayo magpatuloy sa pakikinig ng mensahe ng Panginoon sa umagang ito, ay muli po tayong manalangin. Aming dakilang Diyos ay muli sa inyo namin inihandog ang lahat ng aming mga pagsamba. Ito man ay sa pamamagitan ng mga awitan, ito man ay sa pamamagitan ng amin pong pagbibigay at pagbabalik ng ikapo. Ano man ito, Panginoong Diyos, mga salita man ng papuri o pasasalamat, nawa lahat ng aming mga handog sa umagang ito ay naging katanggap-tanggap sa inyong harapan. Nawa ang puso na mga naghandog na ito ay dalisay, Panginoon, at napupuno ng pag-ibig at patuloy na pagluwalhati sa inyo. Ngayon naman sa bahaging ito ay pagpalain niyo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng kapahayagan ng inyong mga salita. Patuloy na mangusap ka sa amin, kumilos ang inyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. At patuloy na kami nga po ay magkaroon ng kaunawaan, kaliwanagan, at higit sa lahat ay kasipagan at desisyon, Panginoong Diyos, na sumunod at matupad ang inyong kalooban para po sa aming mga buhay. Sa buong oras ng amin pong gawain ito ay samahan niyo kami, at nawa hanggang sa pagtatapos ng amin pong gawain, kayo pa rin, Panginoong Diyos, ang siyang mapapurihan. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Noong nakaraan pong linggo, atin pong napakinggan ang mensahe ukol sa isang lumalaganap pong krisis na atin nga pong napakinggan, na talaga pong nakakaapekto sa napakarami pong tao. Kasama na po ang mga mananampalataya sa panahon po natin ngayon. Ang kitang-kita naman po ito kahit po sa pamagat ng mensahe po nung nakaraan, the crisis of conformity. No? Lagi pong nandoon ang pressure, ang ang mabigat na kamay ng iba't ibang aspeto ng buhay dito sa sanlibutan, na pilit pong hinihiling, pilit pong inaagaw po ang atin pong atensyon at ang atin pong loyalty, kung tawagin po madalas patungo doon sa mga bagay na sa sanlibutan o di kaya naman po ay sa laman, no? Nililiwanag ng salita ng Diyos kung paano dapat po mamuhay at gumawa ang mga mananampalataya, hindi sa pag-ayon sa anumang mga layunin ng lumang buhay, kundi sa patuloy na pagbabago sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. No? Sa umaga pong ito, sa pangalawang linggo na lang po, sa 2 linggong naiiwan sa taong pong ito, atin pong mapapakinggan ang mensahe ukol sa ilang mga mahalagang bagay, lalo na nga po sa pagkakaiba, sa pagkakadiferensya po ng makadiyos at hindi makadiyos, sa mga bagay na moral at immoral, sa mga bagay ukol sa espiritu at ganoon din po sa laman. Ang mga mananampalataya po ay tinawag ng Diyos upang mamuhay hindi na sa dati nilang buhay, hindi sa ayon sa laman, kundi mamuhay na ng ayon sa espiritu ng Diyos na nasa atin. Ang banal na espiritu po ay Diyos at siya man ay makapangyarihan, marunong at laging nariyan, kung nasan man ang mga mananampalataya, kung nasan man nandoon ang kanyang kalooban. No? Siya po ang ipinangakong tagatulong ng ating Panginoong Hesukristo bago niya po lisanin physically ang mundo pong ito. No? At ang pangako pong ito ay patuloy na natutupad hanggang sa panahon po natin ngayon. Merong kapangyarihan sa buhay ng mga mananampalataya. Merong kapangyarihan sa buhay ng mga Kristiyano. Ngunit ang kapangyarihan na ito ay hindi sa sarili po natin. Hindi ito galing sa atin, hindi natin ito iniipon, hindi po natin ito nakakamit sa sarili nating kakayahan, kundi dahil nasa atin ang Espiritu ng Diyos at ang makapangyarihang Espiritu ng Diyos ang siyang nagdadala ng pagbabago sa ating lahat. No? Ngunit patuloy na pinapaliwanag at pinapaalalahanan tayo ng salita ng Diyos na hindi ito basta-basta. Hindi ito mangyayari kung hindi natin gagawin ang atin pong tungkulin, kung hindi po natin susundin ang layunin po ng Panginoon sa ating mga buhay. No? Kailangan po natin itong isagawa, para po tayo ay makaranas ng biyaya galing po sa Panginoon. No?
para atin pong maranasan ang kanyang dalisay na kalooban at mamuhay nga ng ayon sa kanyang kalooban. Ang mensahe po natin ngayon, ang pamagat po nito ay Living by the Spirit. Atin pong intindihin, unawain at muli tayong mapaalalahanan, lalo na nga po sa mga panahon pong ito na punong-puno ng kasiyahan, selebrasyon at ng kung ano-ano pang mga okasyon ang sanlibutang atin pong kinagagalawan, ay mapaalalahanan po tayo na hindi na po tayo ayon sa mundo, hindi na po tayo ayon sa dati po nating buhay. Tayo po ngayon ay pinapanahanan na ng banal na Espiritu ng atin pong Panginoon. No? So atin pong tignan ang mga usapin pong ito, ang mensahe pong ito sa umaga pong ito. Atin nga pong alalahanin na malaki po ang atin pong timbang na ibinibigay po sa usapin po ng paniniwala at ang kahulugan po nito. At may magandang dahilan kung bakit natin ito pinapahalagahan. We want to know, we desire to know, we desire to understand what a person believes. No? Mahalaga siya. Bakit? Because we realize the importance of a person's belief because it is what usually shapes our character and attitudes. No? Doon mo matutukoy doon mo makikita ang ugat nitong lahat, no? Ngunit mas madali pong tignan ito sa kabilang banda, para malaman mo naman ang paniniwala, ang pinaniniwalaan ng isang tao, madali lang sa isang banda. Tignan mo lang kung paano siya namumuhay. You want to know what a person believes? Look at what he acts out. Look at how he acts, look at how he behaves, look at their attitude in life. No? Dahil kahit ano pang sabihin ng kanyang bibig, ganito ang aking pinaniniwalaan, pinapakita ng kanyang buhay kung ano talaga ang totoo. Ito ay napaka-applicable sa atin pong mga mananampalataya. Ito ay kagamit-gamit sa lahat ng aspeto ng buhay natin dito sa lupa. At mas lalo itong mahalaga para po sa ating mga Kristiyano na nagsasabing, ako ay sumasampalataya sa Diyos. Ako ay nananalig kay Kristo. Ako ay naniniwala sa buhay na walang hanggan. Ako ay naniniwala sa banal na Espiritu. No? That's why what we believe ought to affect our life. No? Dapat itong makaapekto sa buhay po natin. Ilang bagay po nga ang atin pong titignan muli. Una, the enmity of the Spirit and the flesh. No? Ating nga pong binasa kanina sa atin pong morning devotion sa aklat po ng Galatia, kabanatang 5:17. Ang sabi po dito, sapagkat ang mga nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ang dalawang ito kaya't hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. No? Tignan po muna natin bagong lahat ang mga definisyon o yung mga tinutukoy ng mga salita dito sa talatang ito na ipinahayag sa pamamagitan po ni Apostol Pablo. No? Binabanggit po ang dalawang magkabilang bagay, ang Espiritu at ang laman at ang mga nasa ng dalawang ito. No? Tinutukoy po ng Espiritu ay mismong ang banal na Espiritu ng Diyos na nasa atin. Sino ba sa atin ang may Espiritu na ito? Lahat ng na kay Kristo, lahat ng tinatawag na anak ng Diyos. Madali lang pong tukuyin ito. Ano naman po ang tinutukoy na laman? No? Dito sa konteksto pong ito, because laman or flesh could mean many, many things. No? Hindi lamang dito tinutukoy ang literal na physical na laman, which is our body or our flesh. Yun din po ang tawag po kasi. Kundi tinutukoy po dito yung pinaka-nature, yung pinaka-katangian, kalagayan po ng tao dito po sa lupa. Yung bumubuo ng kanyang kaisipan at ng kanyang kalooban base po doon sa kanyang natural na kalagayan. Kabuuan po ito ng pagkatao natin. No? Ito ang mga kaisipan, ito ang mga kagustuhan, at ganoon na rin, yan na rin po kasama ang mga pagnanasa ng atin pong kaisipan, kagustuhan, ng laman ng atin pong katawan. Iyon na po ang suma total ng tinutukoy po dito. Isang paalala, isang mahalagang punto ay ang tao ay makasalanan. By nature, we are made sinful because of the sin of our fathers, of our forefathers. No? At lahat ito ay nag-ugat sa iisang tao, kay Adan. No? Kaya't lahat ng lahi ng tao ay makasalanan dahil ang ating ama ay makasalanan din naman. No? Minana natin ito
at ipinapamuhay din natin ang pagkakasalang ito. Hindi man ganito ang layunin ng Diyos nang una niyang likhain ng tao, ito po ang kinalabasan dahil po sa pagsuway ng tao. No? Pinapahiwatig ng salita po ng Diyos na hindi po kahit kailan malulugod ng laman ang Diyos. No? Because again of that very thing, that very nature that is in us, that is sinful. Kasalanan po ang dahilan. Kasalanan po ang naghihiwalay sa atin sa Diyos. Kasalanan po ang dahilan bakit hindi natin masunod ang kalooban ng Diyos. Kasalanan ang dahilan kung bakit tayo nahihiwalay po sa Kanya. Dumating ang Espiritu sa pamamagitan ng Diyos, sa Kanyang kalooban, sa Kanya pong kagustuhan, sa Kanya pong biyaya at kagandahang loob. Dumating si Kristo, tayo ay napagkalooban ng kaligtasan, and with it comes a new being, a new creation, a new life, and a new purpose. Pumasok ang usaping ito ng Galatia, Kabanatang 5:17, no? Dahil po nga doon sa problema, no? Or siguro mas magandang gamitin po yung word na conflict po, because of the conflict that is apparent, na kapansin-pansin o kitang-kita naman po sa buhay po natin. No? In reality, there is no middle ground between the spirit and the flesh. Hindi po sila magsasama, hindi po sila maghahalo kahit kailan. No? Paborito po nating mga halimbawa po diyan sa ganyang ideya ay siguro tubig at langis. Hindi po yan naghahalo. No? Lagi pong because of the difference in viscosity, because of the difference in density, lagi pong iibabaw ang langis, ang oil sa tubig po. Kahit na po yan, kahit na ilagay mo yan sa bote, alugin mo po yan, kahit na ilagay mo yan sa baso, haluin mo ng blender mo pa po yan, eventually when everything settles, they are still separated from one another. Ganun po ang spirito at laman. Ngunit, nandito tayo, namumuhay sa espiritu habang tayo ay nandito pa sa laman. And with it comes this conflict. No? Kaya letter A po, tignan po natin, conflict persists in the Christian life. No? Kaya nga po, ito'y hindi po kahit kailan pinangako ng Diyos, pinangako ng Biblia sa atin na kapag tayo ay sumampalataya kay Kristo, pagka tayo ay nanahan sa Diyos, ay wala na tayong literal na problemahin sa buhay na ito. No, that was never the case. Long before Jesus Christ came to the world, marami na pong pinapahiwatig ang salita ng Diyos, lumang tipan pa lamang. Mas lalong naglinaw ito nung dumating si Kristo, no? Dahil sa mismong mga salita ng ating Panginoong Jesucristo ay very apparent, kapansin-pansin po yung mga salita niyang nagpapahiwatig ng kahirapan, ng problema, ng suliranin at mga pagsubok. But let us see, what happened when we became children of God. No? Nang tayo ay baguhin ng Diyos, nang tayo ay sumampalataya sa Kanya, sa pamamagitan din naman ng kaloob na nanggaling po sa Kanya, nagkaroon tayo ng bagong buhay. Ang pinakamahalaga, higit sa lahat, ay ang presensya ng banal na Espiritu na ngayon ay tumatahan na sa buhay po natin. It is an intangible thing. No? Hindi natin lubusang maipaliwanag kung paano dahil hindi ito napapaliwanag sa mga bagay na panlupa lamang. Ngunit yun ang totoo. No? Ito ay galing sa Diyos na siyang nangako na tayo ay hindi niya iiwan, hindi niya pababayaan. Sa puntong iyon, tayo ay pinanganak ng muli, hindi sa pisikal na paraan, kundi sa espiritual na paraan at kasama na natin ang Diyos magpakailanman. Ngunit, hanggang sa punto na tayo ay namumuhay pa rin dito sa lupa, hindi pa rin tayo nahihiwalay sa mga kahirapan ng pisikal na buhay. Kasama na po dito ang kasalanan, kasama na po dito ang laman, kasama na po dito ang sanlibutan, kasama mo pa dito siyempre kahit ang kaaway natin, si Satanas, ang Diablo, at ang lahat ng kanyang mga lingkod. No? Kaya yun po, therein lies the conflict. Therein lies the unrest. Gusto natin, pangarap natin, or siguro yun na po ang pinaka
gugustuhin natin sa buhay na ito na ngayong tayo ay sumusunod na kay Kristo, wala na tayong problemahin pa. No? Well, darating po tayo doon. Darating po tayo doon. Ang pangakong iyon ay matatagpuan po sa pangwalang hanggang presensya ng Diyos sa langit. Pero wala pa po tayo doon. At hanggat wala pa po tayo doon, nandito po tayo sa lupa at tayo po ay nahihirapan. Kaya nga't hindi natin ito ikinukubli, hindi po dapat natin din ito itinatago, hindi po natin ito nililihim, lalo na pag tayo ay nagpapahayag ng mabuting balita. No? We are continually being transformed by the Spirit of God, but the corruption of the flesh is still present. Nandyan na ang mga pagnanasa, nandyan ang tukso, nandyan ang kahinaan, at ang marami pang iba. No? There will come a time when all of this will cease, when we go on to everlasting life. No? Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo sa Roma, Kabanata 7, 21 hanggang 25, ito ang natuklasan ko. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Ipinapaalipin ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang nananatili sa aking katawan. Anong saklap ng aking kalagayan? Sino kaya ang magliligtas sa akin sa kalagayang ito na nagpapahamak sa akin? Wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ito nga ang kalagayan ko. Sa aking isip, pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos. Ngunit sa aking katawang makalaman, pinaglilingkuran ko ang tuntunin ng kasalanan. No? While we still continue to live physically, there is conflict. There will be enmity. Meron pong dalawang magkasalungat na bagay na hindi po kahit kailan magkakasundo. No? At dahil dito, di ba, any conflict is is equal to hardship. Anumang paglalaban po ay nagdudulot ng kabigatan at kapaguran at ng problema sa atin pong mga buhay, no? Kaya nga ito'y isang magandang positive outlook dito sa usapin pong ito, no. One thing that can become a comfort to us is that unang tanong, meron bang conflict sa buhay mo? No? That's the first question. At kung meron, alam kong nakakapagod, alam kong nakakasawa. Pero the fact na merong conflict sa buhay mo ay may mabuting ibig sabihin nito. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito ay nabubuhay sa iyo ang Espiritu ng Diyos. And that in itself brings comfort to us. The fact na nahihirapan ka ay senyales, ay simbolo, ay palatandaan na ikaw ay anak ng Diyos. Bakit po? Kasi yung wala pong kahirap-hirap sa buhay na ito, ibig sabihin patay po ang Espiritu sa Kanya. Wala po ang Espiritu ng Diyos sa Kanya, kaya ang buhay po niya ay wala pong pinagkaiba sa buhay sa sanlibutan. No? Those who have it so easy, no? Kaya nga po kaduda-duda po yung ganun pong yung ganun pong tao na nagki-claim whether kiniklaim niyang Christian siya, whether na kiniklaim niyang spiritual siya, at sasabihin niya literal na wala siyang pinoproblema sa araw-araw niyang buhay. Kaduda-duda po 'yon, no? Kasi pwede mo namang sabihin yan, you can claim that, pero lagi pong may asterisk yun. Lagi pong may footnote yun. Lagi pong merong paglilinaw po yun. No? Hindi dahil walang problema literal ang buhay ng Kristiyano, hindi po. Because all of us will testify na hindi totoo yun. Wala literal, walang problema. No, marami pong problema, pero, asterisk, sa kabila ng maraming problema, nahihigitan ito ng biyaya ng Diyos. Yun yung totoo. Yun yung mas accurate na statement. Di po ba? Pero yung sasabihin ng isang tao na ako walang kahirap-hirap, walang napakabilis lang ng lahat ng bagay, that's more questionable in reality. Mas kataka-taka pa po yun dahil, ayan po ang sinasabi.
Kung si Apostol Pablo na nga, si Apostol Pablo na po to, ang tagapangaral ng mga iglesia ay nakakaranas ng ganitong bagay. Ano pa po ang mga tayo, no? Sino pa po tayo kumpara sa kanya? No? Conflict persists. And this eventually, or even po kahit hindi po matagal, no? This is really, in reality, very tiresome. Nakakapagod po ito. No? Ang sumunod pong paalala, letter B, is that there is an mutually exclusive choice. Ibig lang pong sabihin na isa lang po ang pwede mo pong panigan, isa lamang po ang pwede mong piliin. No? Binabanggit ni Apostol Pablo ang pagkakaiba ng laman doon sa Espiritu. Sabi po niya sa Aklat ng Roma, Kabanata 8, 6 hanggang 8. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. So, sige, stay po tayo doon saglit. Ano? Ibig sabihin, meron po silang nakaset out na definite na landas and definite na destination. Hindi po pwedeng nasa hilig ka ng laman ay eventually makakarating ka sa buhay at kapayapaan. At ganun din ang kabaliktaran, hindi pwedeng nandun ka sa pagsunod sa Espiritu at isang araw ay pwede kang ihatid nito sa kamatayan. Hindi po. Each one of them has a definite destination, a definite end. No? Hindi ka po pwedeng maligaw. Hindi ka po pwedeng papunta sa isa and then, ay wow, surprise, nandito na ako sa kabilang kalsada. No? Nalipat na pala ako. Hindi po. It's a definite process, a definite journey, and a definite ending. No? Sige, tuloy po natin sa verse 7. Kaya nga kapag sinusunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos. Sapagat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos at talaga namang hindi niya kayang sundin ito. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Balik po natin sa 7 muli. Pansinin po natin ang mga mahalagang punto. Siya ay nagiging kaaway ng Diyos kapag sinusunod ng tao ang mga hilig ng laman. No mincing of words. Wala pong po dyan. Hindi ka po pwedeng malito sa sinasabi po ng salitang ito. No? Pag sinunod ng tao ang hilig ng laman, kaaway siya ng Diyos. Definite po yun. No? Sa verse 8 naman po, balikan po natin muli. No? Mga nabubuhay ayon sa hilig ng laman, hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Definite po siya. Hindi po pwedeng maaksidente ka, hindi ka po pwedeng maligaw, sabi ko nga po kanina. No? Ito din po ay pinapatunayan po ng sinabi po maaga pa ng ating Panginoong Hesukristo. No? Although may be used in a different context, it can still apply yung mutually exclusive na choice. Sa Aklat ng Lucas 16:13. Walang aliping maaaring maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. That was yung context ng sinasabi po ng Panginoon. But the principle definitely applies. No? Ang espiritu at ang laman are complete opposites of one another. Magkasalungat po sila. Hindi po sila kahit kailan magsasagi or mag-intersect po. Kaya't maliwanag po na meron pong pagpili na dapat mangyari. Maliwanag po na tinuturo ng Biblia ano ang dapat nating piliin. Piliin natin ang mga bagay sa Espiritu. Maliwanag na iwasan po natin dapat ang mga hilig ng laman, ang mga gawain ng laman, ang mga kagustuhan ng laman dahil, again, it's very definite. Wala po itong papupuntahan kung hindi kapahamakan. Why do we need to remind this? Why do we need to repeat this? Because of, because of deception. Because of pandaraya, Usually nga ang mas angkop ay self-deception. Dahil sa panloloko na dumarating mismo galing po sa ating sarili. Maybe ito'y nanggaling din naman sa labas, narinig natin, nakita natin, napanood natin. But deception is there. The deception na pwede kong gawin yung mga bagay ng laman at eventually naman, magagawa ko ring malugod ang Diyos sa ginagawa ko. Hindi po yun mangyayari.
therein lies the deception. No? Na pwede mo silang pagsabayin, na pwede mo silang paghaluin, or siguro yung pinaka-long-standing na deception na alam ng marami sa mundo, na pwede mo silang timplahin. No? Dumadami yung gawa ko ng laman, kailangan nating bawiin ng espiritu. Sumobra yung paggawa ko sa espiritu, may allowance ako na gumawa ng para sa laman. That's not biblical at all. Never pong naging ganun ang buhay. And yet, many people behave that way. Hindi mo na nga kailangan tanungin sila kung ano bang pinaniniwalaan nila kasi nga lumalabas na po yon ng kusa sa kanilang mga ginagawa. All of these are deceptions. Maybe galing sa iba, maybe tinuro ng ibang tao sa kanila, minana nila sa mga magulang nila, sa mga tradisyon ng mundo, or mismong galing sa haka-haka ng makasalanan nilang puso. But these are all deceptions. No, hindi po uubra ang anumang uri ng double standard sa usapin po ng dalawang ito. The spirit and the flesh are completely opposed with one another. No? You cannot please God, ang sabi po ng verse, you cannot please God while at the same time fulfilling the desires of the flesh. No? Hindi po yun maaari. Isang paglilinaw, ibig po bang sabihin nito, tinutukoy nito ay hindi na po dapat ba nagkakasala ang mananampalataya? Well, we know for a fact, through the revelation of the Word of God, that it is a total impossibility in this life. Hindi po yun posible kasi. No? What matters, of course, here is that the idea, the motivation, and the position of our hearts as we sin, no? Kung tayo man ay magkasala, ano ang kalagayan po ng ating puso? Ito ba ay tuwirang pagkakasala? Ito ba ay willful sin? Kasi yun po yung delikado. No? Dumarating ang tukso, dumarating ang kahinaan, and those usually are the culprits. Yun po madalas ang atin pong sisisihin talaga. No? Pero para doon sa mga taong kahit na napaalalahanan na, para doon sa kanila na kahit na maliwanag na pinag-aralan nila ang sitwasyon, pinag-aralan nila ang gagawin nila, ngunit tinuloy pa rin po nila labagin ang kalooban ng Diyos. Ibang usapan din po kasi yun. No? Motivation counts for much sa atin pong buhay. Our inner, yung pong kalooban po natin, ay malaki po ang kinalaman po dito. Kasi yun po nga yung nagpapahayag ng atin pong puso. No? We will never be sinless and perfect in this world. Hindi po natin yun maaabot. No? Pero ano po ba ang atin pong kalagayan? Ano po ang nilalaman ng ating puso? No? Kanina, inawit po natin ang napakagandang awit. Yun po ay hindi po pinlano. No? Yung last song po natin, A Broken Spirit and a Contrite Heart. No? It's from the book of Psalms. If I'm not mistaken, mismong galing po sa likha pong awit ni Haring David. No? Pinapahiwatig nito ang isang pusong nagsisisi sa harap ng Diyos. Marami pong dako, surprisingly, si David, so-called a man after God's own heart, ay maraming beses nagkasala laban sa Diyos. Ang problema, okay, hindi naman marami, pero baguhin ko po, matindi ang pagkakasala laban sa Diyos. No? For someone who was after God's own heart, yung kasalanan po niya ay hindi po mababaw, hindi din po simple. No? And for many verses, for many psalms, yun po yung nilalaman ng kanyang saloobin. Ang kanyang pagsisisi, ang kanyang pagharap sa Diyos, ang kanyang paghingi ng kapatawaran, at ang kanyang pagluluksa. No? Tayo ba'y nagluluksa kapag tayo ay nakakagawa ng kasalanan? Isipin siguro ng marami na napakasimpleng bagay. But there's a difference. Sabi ni Paul sa Corinthians, meron pong godly sorrow and meron pong worldly sorrow. Which type of sorrow do you experience? No? Yan po yung mga bagay po kasi na dapat po nating matukoy, dapat po nating mabantayan para makita kung maayos pa ba ang atin pong puso. No?
Hindi natin maiiwasan totally ang kasalanan sa puntong ito ng buhay, pero hindi din naman dapat natin ito niyayakap at ginagawang kaibigan. No? Yun po yung, again, babalik tayo lang sa letter A, kung bakit may conflict. Kung kaya nating iwasan totally ang kasalanan, wala pong conflict. Ang sarap sa buhay. Susundin lang natin ang kalooban ng Diyos, susundin lang natin ang Espiritu ng Diyos sa buhay natin at wala pong kahirap-hirap sa buhay na ganon. Pero dahil nga meron pong kasalanan, dahil meron pong buhay sa laman, sa kasalukuyan, kaya po tayo nahihirapan. No? Mabigat ang buhay na ito. Kaya nga hindi dapat natin ito itinatago, hindi din dapat natin ito ginagawang magaang. Mahirap po talaga siya. Kailangan mong maghanda, kailangan mo itong pag-aralan, kailangan mo itong idalangin, idulog sa panalangin sa atin pong Panginoon. No? But again, not all conflict is bad. No? Hindi po lahat ng kahirapan na ito ay pawang negatibo o masama ang dulot po sa atin. Ito ang paalala sa ating lahat na ang buhay na ito ay pansamantala lamang. Ito ang paalala na meron tayong nilulook forward to na langit na isang araw ay tutuparin sa pamamagitan ng biyaya at kapangyarihan ng atin pong Panginoon. Ito ang nagpapaalala na tayo ay maging mapagbantay, na tayo ay maging maingat, na tayo ay manatili, mamalagi sa presensya ng Panginoon, ano man ang atin pong ginagawa. Hindi po part-time ang pagiging mananampalataya. Never po itong naging part-time sa kahit anuman pong panahon. No? Kailangan nating unawain ngayon kung ganoon, mas maganda pong isipin, mahalaga na unawain po natin ano ang mga bagay na nasa laman, ano ang mga bagay sa Espiritu. No? We want to please God. We want to obey God. We want to be glorifying to the name of God. Pero yun po ang dapat nating bantayan. No? Hindi lahat ng mukhang para sa Diyos ay para sa Diyos nga. Dahil again, lagana po ang kasinungalingan, lagana po ang pandaraya dito sa mundo po natin. Kaya't kailangan po nating laging unawain at tandaan, let us make it clear where we stand. No? Dahil wala pong medyo, wala pong parang, wala pong porsyento po ito. Kung ito ay para sa Diyos, ito ay para sa Diyos. Kung hindi ito para sa Diyos, hindi ito para sa Diyos. Kung hindi ito para sa Diyos, hindi ito nakalulugod sa Diyos. At katunayan, ito ay kamuhi-muhi pa sa kanyang harapan. No? Kaya ang pangalawa po nating titignan, remaining in the flesh. No? Remaining in the flesh should not be, therefore, part of the life of any believer. No? Bagamat tayo ay nabubuhay pa sa pisikal na katawan na ito, hindi na tayo nakakulong, hindi na po tayo nakatali lamang sa makalaman at makamundong kaisipan na ito. A few weeks ago, sa mensahe din na ako po ang nag-deliver, atin naman pong tinalakay, ang kalayaan, pinalaya na tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, hindi na tayo nakatali, ngunit hindi pa po lubos. Hindi pa po finalized yung freedom na ito. Ang finalization nito ay sa langit. Yun po yung final na freedom po. No? But we have that degree of freedom right now. No? So remaining in the flesh is letter A, our old nature. Ito po ang dati nating pamumuhay, ang nakaraan po natin. No? The flesh should be in the past and it should be left in the past. No? Iwan na po natin ito sa atin pong nakaraan. Hindi po natin yun mabubura, hindi po natin yun pwedeng i-deny. Lahat po tayo ay dyan po nanggaling. Yan po ang atin pong history. Shared po yan sa lahat ng mga tao. Pero hayaan na nating maiwan na ito sa atin pong nakaraan. No? Tayo dati ay alipin, ngunit ngayon ay pinalaya na. No? Kaya nga sabi po ni Apostol Pablo, Roma, Kabanata 8:12, mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa katawang makalaman. Wala na po. We are free. Wala na po tayong pagkakautang, wala na po tayong pagkakatali, no longer subject to the whims of this old nature, this old life. No?
Ngunit, bagaman tayo ay malaya na, ang laman ay hindi po tumitigil sa kanyang panawagan. No? Again, that's where conflict arises. No? Malaya ka na. No? Malaya ka na. Ano bang magandang halimbawa po dyan? Ano? Naranasan nyo na po bang nangutang po kayo at sa mahabang panahon, whether ito ay sa bangko, sa credit card, meron kang utang, meron kang credit na kailangan mo pong bayaran. At sa mahabang panahon mo itong binabayaran. Hindi po perfect yung example na ito. Gusto ko lang pong dalhin yung mindset po. And for many, many years, inuunti-unti mong bayaran ito. Unti-unti. Bayad kada linggo or kada buwan. Hanggang dumating ang isang araw na nabayaran mo na. Maybe leading up to it, kasi nililista mo yan, binabantayan mo yan, tinitignan mo yung figure, paliit ng paliit. Ano kayang mga pangungusap ang iniisip o sinasabi mo sa sarili mo? Ako, naranasan ko po yan, kahit man ako sa mga maliliit na pagkakataon, sasabihin mo sa sarili mo, alam mo, pagtapos nito, hindi na talaga ako uulit. Naranasan niyo na po ba yan? Pagtapos, last ko na to, hindi na ako babalik dito, ang hirap pala ng ganito. No? And finally, the day came na binayaran mo na, hinulog mo na yung huling hulog mo. And finally, you are free. No? Hindi ka pa nakakalayo, hindi ka pa nakakalabas, ino-operan ka ulit ng bagong utang. Sir, tamang-tama. No? Bayad na kayo sa utang nyo. Gusto nyo mangutang ulit? No? Hindi, okay na ako, hindi na. Uwi ka na. No? Bukas makalawa. Ring. Hello po, galing po kami sa Gusto nyo pong mangutang? Hindi na po, okay lang po. At sa maraming may cellphone sa inyo, alam niyo yung tinutukoy ko sa panahon po natin ngayon. Araw-araw may tatawag sa iyo. Nag-o-offer ng ano-ano mang mga serbisyo, ano-ano mang mga credit, ano-ano mang mga loans, at marami pang iba. No? Bagamat ikaw ay nakalaya na, again, this is not a perfect example. Dito sa ginawa ng Diyos sa atin, we could never pay yung debt na yon. Hindi natin kayang bayaran yung pagkakautang na iyon dahil sa kasalanan. No? But we have been set free. Pero parang ganon, yun po yung gusto kong bigyan ng pansin. Parang ganon po, kahit malaya ka na, araw-araw kang tatawagan po niyan. Gusto mo? No? Saglit lang, mabilis lang to. No? Alam mo naman na to eh. That is the illustration of the old way of life, the old nature, the flesh calling out to us. Not every day po. In reality, it's not every day. It's every moment na gising ka. Hanggat gising ang diwa mo, nandyan po ang panawagan ng laman. Bakit? Kasi nandito ka pa po sa katawang lupang ito. At that's the life, the reality of life we are in. Hindi ka niyan tatantanan. Kaya nga kanina, sabi ko po, meron pong pagpili. Tayo po ang pipili. Pipiliin mo bang sumunod sa laman? O pipiliin mo bang sumunod sa Espiritu? Alam natin ang dapat nating piliin, pero yun nga, kaya tayo nahihirapan, kaya tayo nahuhulog sa kasalanan, ay dahil mali po ang ating pinipili sa ibang pagkakataon. The nature of the old self will always call out to you. But because of your freedom, the freedom that is in Christ, you can say no. Pwede ka na pong tumanggi. Dati kasi hindi ka makatanggi. Ngayon, pwede ka na pong tumanggi. We can reject the things of the flesh and do what is pleasing to God. Dagdag ni Pablo, Galatians 5:13, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. No? Malaya tayong gawin ang lahat ng bagay, pero gamitin natin ang kalayaan natin para gawin ang mga bagay na nakalulugod sa Panginoon. No? Kaya yan po, lagi kang tatawagan po niyan. Lagi ka pong ite-text po niyan. Lagi ka pong tatapikin niyan sa balikat. No? Lagi ka niyan, araw-araw ka niyan susut-sutan na gawin mo yung mga dati mong gawain. Di ba masarap to? Di ba enjoy ka dito dati? Di ba gusto mo to? And yun po yung problemang ito. This old nature
But ano po ang makakatulong ng mabuti sa atin? Nabanggit na po natin kanina, remembering what the flesh means. Because letter B, the flesh will will always lead to destruction. No? Even though sometimes hindi po halata, hindi po napapansin na ganun po ang kalalabasan, pero panigurado po, wala pong palya, ang dulo po nito ay lagi pong kapahamakan. No? Sinabi nga at pinaliwanag ni Apostol Pablo ang mga bagay ukol sa laman at ano ang kahihinatnan ng mga ito. Maraming beses po, sa maraming pagkakataon, tinukoy niya ang lahat ng mga ito. Ang tignan po natin ay yung nasa aklat pa rin po ng Galatia, Kabanatang 5, talatang 11 hanggang 21. Hindi maikakaila ang mga hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. No? Again, it is not a complete list of the desires or the works of the flesh, but it is giving us painting a picture. Binapahiwatig nito ang isang larawan po na binubuo ng kabuuan po ng Biblia. No? Those who continue to live in the flesh are of the flesh, because those who are in the Spirit should live in the Spirit. But those who continue to live in the flesh will only lead to destruction. No? Kaya pinahiwatig at pinahayag ni Apostol Pablo ito, lalo na nga po sa iglesia ng Galatia, kung saan may mga ilang matitinding problema nga po na atin na pong natalakay nung nakaraan din po. No? Bagamat ito'y naisulat ng napakatagal na panahon na po, makikita po natin ang mga gawain ng laman ay halos wala pong nagbago sa kanila. What was the works of the flesh a long time ago are still works of the flesh today. Ganon din po. Ganon din po ang itsura, ganon din po ang layunin, ganon din po ang gawain. Ganon din po ang ipinapangakong kagandahan at kasarapan, pero ganon din po, ito'y magdudulot lamang po ng kapahamakan. No? Only leads to destruction. No? Wala pong ibang kahihinatnan ito. We cannot deny the pleasures of the flesh. Again, hindi po natin yun pwedeng maliitin o baliwalain. No? Ba't mo susundin ang laman? Ba't mo gugustuhin ang laman kung hindi naman ito masarap? It's assumed na masarap siya. Sa ating makasalanang laman din naman. But again, yung pong reminder, yun pong lesson is that there are dire consequences. Meron po siyang immediate na effect, which is pleasure, kasarapan. Yun naman po yun lagi. But there is that long-term effect of destruction, kamatayan po. Death po ang dulo po ng mga gawa ng laman. Paghihiwalay po sa Diyos ang dulo po ng mga gawa ng laman, kasi ang mga namumuhay sa laman ay ang mga taong wala pong pakikipag-isa sa Diyos, wala pong relasyon kay Kristo. So bakit tayong mga na kay Kristo na ay mamumuhay pa rin sa laman? It doesn't make sense. Ganun po siya pinapaliwanag po ni Apostol Pablo. No? The only permanent thing you will get from the desires of the flesh is separation from God. Yun po yung permanent po na resulta po nito. No? Kaya tayo na mga binago na ng Diyos, tayo na mga tumanggap na ng Espiritu ng Diyos, binigyan ng panibagong buhay at panibagong layunin, muli, iwan na natin ang laman sa nakaraan. Nasa laman pa rin po tayo literal, na meron po tayong physical na katawan na nagnanasa ng maraming mga bagay. No? Pero iwan na natin ang mga nasang ito. Pwede na natin itong ignore. Just like kung paano mo ini-ignore araw-araw yung mga scam text sa'yo. No? Ignore. Dumadaan. No? Nangungulit. No? Maingay, pero hayaan mo lang. Ignore. Ignore it. Ignore it, and it will have no power or hold over you. Wala. No? Hindi siya magsasawa. No? Ay, buti pa nga tao nagsasawa. Buti pa dito sa mundo nagsasawa. Yung pagnanasa ng laman, hindi ka po niyan tatantanan hanggang sa araw ng iyong kamatayan o hanggang sa araw ng pagbabalik ng Panginoon, alinman po ang mauna.
No? Hindi na tayo alipin, hindi na natin kailangan yumukod, lumuhod at sumunod sa mga pagnanasang ito. No? Alalahanin mo lagi yung dulo. No? For every choice, for every decision, do not look at the short term. Madali lang po yun, although problema po doon kasi misleading. Always look at the long term. Always look at the definite end. Ano yung dulo nito? Kaya nga mas madali para sa mga mananampalataya. No? Ang dulo nito, literal, ay lagi dapat ang tanong, malulugod ba ang Diyos dito? Huwag mong lokohin ang sarili mo, alam mo ang sagot. Alam mo ang sagot. Kasi pinahayag na ng Biblia ang sagot. Malulugod ba ang Diyos dito? Alam natin yun, kaya nga tayo naghahanap ng palusot at dahilan. The fact na naghahanap ka ng palusot at dahilan, sapat ng paliwanag kung ano ba talaga ang gusto mong gawin. Malamang sa malamang, hindi naman talaga ito nakalulugod sa Panginoon at kailangan mo pang bumalaktot ng pabaliktad para ipaliwanag at i-justify na yung ginagawa mo ay parang pwede naman, okay lang naman to, makakatulong naman ito sa akin. No? Diba? Parang yung mga biro o ano no, mga halimbawa ng nakakatawang example po ng taong magbibigay ng kaloob ng kaloob para sa Diyos, para sa kanyang gawain, pero yung binibigay naman niya galing sa nakaw. Hindi po 'yon magiging compatible kahit kailan. No? Magnanakaw ako pero yung kalahati naman ito bibigay ko para sa Diyos. Doesn't make sense. No? Wala pong kabuluhan po 'yon. No? I have to ask, is it glorifying to God? Panghuli po, number 3, is that we are living by the Spirit. No? Ito ang dapat nating ipamuhay, ito ang dapat nating isagawa sa lahat ng aspeto ng atin pong buhay. Letter A, it is our new identity. The flesh should remain in the past, we should be living in the present, looking forward to our glorious future in Christ. No? Huwag na tayong manatili sa nakaraan. No? Who we are now is because only of the grace of God. No? Nang tayo ay sumampalataya kay Kristo, pinagkaloob niya ang Espiritu. Binago niya tayo para tayo din naman ay mamuhay ng ayon sa Espiritu. Kung hindi tayo babaguhin ng Diyos, hindi din tayo makakapamuhay ayon sa Espiritu. At binago niya muna tayo at ngayon posible na para tayo ay mamuhay para sa Kanya. No? Kaya nga paulit-ulit po ang paalala. No? Galatians 5:1, ito'y nabanggit din natin sa nakaraan. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. No? Paul exhorts and reminds our freedom in Christ, our current position and standing, our freedom to please God, to enjoy His blessings for each one whom He has called by name. No? Sabi naman din po niya sa Aklat ng Roma, Kabanata 8, 1-2, kaya nga hindi nahahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi na tayo paparusahan, hindi na natin kailangan mamuhay na parang tayo ay parurusahan. No? It made sense before. No? Meron pong mga tao sa mundo at maaaring meron sa atin na ganito ang pinanggalingang kaisipan. No? Mamamatay lang naman din tayong lahat. Di, alam mo yun, gawin mo ng lahat ng pwede mong gawin. Gawin mo ng lahat ng gusto mong gawin. Total, mamamatay ka lang din naman. Total, di ba, may mga tao nga po, very, very seldom, madalang pong mangyari po yun. Pero may mga nakausap na po kung tao na alam nila na pupunta silang impyerno. Iba sa kanila, tanggap na nila yun. Because, why? Because hindi nila narinig ang mabuting balita. Hindi nila alam ang pag-asang binibigay ng Diyos. When you're fixed on that thought, it makes sense. Paparusahan lang din naman ako, di sasagarin ko na. Pero hindi nga tayo ganoon. Alam natin na hindi naman talaga nanatiling ganoon ang atin pong kalagayan.
Again, imagine, kung wala pong kaligtasan, then it makes sense. Kung wala po, meaning kung hindi po tayo iniligtas ng Panginoon, hindi po niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak bilang sakripisyo para po sa ating mga kasalanan, wala na po. Ano pa pong kailangan natin pag-usapan? Lahat tayo ay paparusahan ng Diyos, lahat tayo ay pupuksain sa impyerno, karapat-dapat dahil sa ating mga pagkasala laban sa Kanya. But because of this hope, because of this truth, hindi na natin kailangang manatili sa ganong kaisipan. Hindi natin kailangan maiwan sa ganong kalagayan. Maari na tayong magbago at mabuhay sa Espiritu dahil po sa ginawa ng atin pong Panginoon. No? Kaya nga, letter B, this is a result, no? A fruit of our new life in Christ. Bunga lamang ito ng pagbabagong dinulot sa atin ng atin pong Panginoon. No? Kaya nga, ang talatang ito, no, yung Galatians 2:20, basahin po natin, ang nagpapahayag ng nararamdaman, ng saloobin ng isang sumasampalataya kay Kristo. Sabi niya, namatay na akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Ito po ay isang pananaw ng tao na maliwanag at naunawaan ano ang dinulot ng kaligtasan galing kay Kristo Jesus. Hindi ito isang mababaw na pag-unawa o mababaw na pagtanggap ng isang simpleng regalo. No? Ito'y meron pong kaunawaan sa likod ng kanyang mga salita. Naiintindahan niya ano ang tinanggap niya galing sa Diyos. Kaya nga doon po lagi natatali yung usapin. Pagka nakikita mo ang isang tao, nagngangalang mananampalataya daw, ngunit hindi kumikilos ng naaayon doon sa pananampalatayang iyon, madalas po ang culprit, madalas po ang sanhi o ang dahilan na hinahanap natin, ako na lang, hinahanap ko po, is that the very simple, naunawaan mo kaya talaga ang kaligtasan. Kasi doon at doon po nakapako ang mga bagay po na ito. Doon siya nakatali . Kasi kung tunay na nauunawaan ng isang tao ang kaligtasan, ganito po ang kalalabasan ng kanyang buhay. Magbabago po talaga siya kasi naunawaan po niya talaga ito. I should know, I would know because dyan po ako nanggaling. No? Maliit na commercial para po sa mga hindi po nakakaalam. I was raised in church. No? Wala pong Christian since birth. Huwag kayong maniwala doon, kalokohan po yun. Wala pong Kristiyano sa kapanganakan. Lahat po ng pinapanganak ay nasa kasalanan. No? Para ikaw ay maging Kristiyano, kailangan mong sumampalataya kay Kristo. No? But I was raised in church. I grew up in church in this setting. Dito mismo sa The Lord's Temple. Hindi pa po dito ang building po natin, nandito na po ako. No? Lumaki ako, nagkaisip ako sa loob ng service ng bahay-sambahan. And there were times when I felt na naiintindihan ko yung mga konsepto, naiintindihan ko ang sinasabi, alam ko ang John 3:16, naunawaan ko ang kaligtasan at ang impyerno. At hindi naman talaga mahirap unawain ang mga bagay na ito. On a surface level, hindi naman po mahirap i-grasp yung mga concepts na ito. Ang parusa, ang langit, ang impyerno, ang buhay na walang hanggan. And for a long time, I thought I was saved. I thought. Yun yung problema, yung assumption. Akala ko, sa tingin ko, ligtas na po ako. Only when I was around 18 years old, dun lang ako tunay na nakaunawa. Dahil ba hindi ko naiintindihan yung mga konsepto? Dahil ba wala akong kaunawaan patungkol sa mga bagay na ito? No, I can explain it to you. Using the mind, using the intellect, using the English or the Filipino language. Kaya ko siyang ipaliwanag. Pero higit doon sa mga konsepto na kaya namang unawain ng sinong nagbabasa at nakakaunawa, wala pong malalim na kaunawaan sa mga bagay na ito. It didn't affect my life. Yung buhay ko ay buhay ng isang makasalanan.
I was in the most dangerous position. Bakit po? Kasi ako'y isang makasalanan na nag-aakalang siya'y ligtas. Yun yung pinakadelikado sa lahat eh. Yun po ang pinakadelikado sa lahat. I would know. Nandun po ako nanggaling. Kaya naintindihan ko, naikumpara ko po, nung ako'y tunay na sumampalataya kay Kristo, naranasan ko po yung Galatians 2:20. Kaya doon po siya laging nakatali. Doon ko laging tinutukoy yung usaping pong ito. No? Kapag meron pong isang nagngangalang mananampalataya at taliwas ang kanyang buhay sa kanyang sinasabi, usually it boils down to that point of naunawaan kaya niya talaga. Kasi again, it supposes kung hindi mo kasi naunawaan, ibig sabihin lang din ito, hindi ka tunay na naligtas. Hindi ka talaga tunay na sumasampalataya pa. You think you have. And that's the dangerous part. Sa tingin mo, sa akala mo, oo. No? Kahapon po, no? Kahapon naman, puwera po sa celebration or sa okasyon ng Family Day, meron po tayong niraos na mas mahalagang gawain, ang water baptism po ng ilang mga kapatid po natin. Ito'y muli, hindi po ito, ang mismong bautismo ay wala pong naidaragdag sa kaligtasan, wala pong naibabawas sa kasalanan, because bago pa po bautismo ay naranasan mo na po ang katotohanan nito. Kaya ka nagpapabautismo ay dahil ligtas ka na. Kaya ka nagpapabautismo ay dahil nilinis ka na ng Diyos sa iyong mga kasalanan. And I truly hope, sa maraming pag-aaral, sa maraming orientation, kahit po sa water baptized, I truly hope na naunawaan po ninyo, yung 16 po na binautismoan po kahapon, naunawaan po ninyo nawa ng mabuti ang pananampalataya na inyong pinangahawakan kay Kristo. No? It is a result of a new life in Christ. Hanggat wala po yung new life na yon, wala po yung fruit. No? Ito po yung bunga kasi ng buhay kay Kristo. Again, balikan natin yung Galatians 2:20. Gusto ko pong idiin ng mabuti ito. No? Namatay na akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Hindi po ito mahirap na bagay na gawin. Para po sa atin na mga walang pag-asa, na walang buhay, nothing to look forward to except death and punishment, ito po ang bukal sa ating puso ngayon. No? Mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos kasi naintindihan ko na inibig niya ako at inihandog niya ang buhay niya alang-alang sa akin. Kahit na ako ay makasalanan, kahit ako ay walang kwenta dahil sa aking kasalanan. No? This is what real faith is. This is the result of faith in our life. No? What we believe should be seen in how we live. Dapat pong makita. No? Or mas magandang sabihin po na makikita at makikita po talaga yan. Hindi mo po yan maitatago. No? Ang buhay na ito ay salungat sa buhay ng laman. At yun po yung karugtong ng mga talata sa Galatia Kabanatang 5, 22 hanggang 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. While perfection remains unreachable in this life, we continue to live by the Spirit because that's who we are now. Yun ka na. Yun na ang bago mong identity. Sabi natin kanina sa letter A. Yan na ang ginagawa mo hindi dahil napipilitan ka. Yan ang ginagawa mo dahil hindi lang dahil naoobliga ka. Yan ang ginagawa mo dahil yan ka na. That's who you are now. No? Nandiyan ang laman, tawag ng tawag, text ng text, pero pwede mong hindi na yan pansinin. Wala na siyang hold over you, wala na siyang kapangyarihan laban sa iyo. You can be victorious against the flesh. Dagdag po natin yung sumunod na verse 24, at pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang makasariling pagkatao, pati na ang mga masasamang hilig nito. No?
putting to death, no? Ang dati nating buhay, ang dati nating mga pagnanasa, no? Sabi naman po sa Romans 8:13, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa katawang makalaman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. No? Pinapatay. No? Sabi sa Galatians, pinatay. Dito sa Romans, pinapatay. It means the same. No? Tinutukoy po dito ang isang action na tapos na dapat. Ginawa na po natin. We have decided already for our lives and for ourselves na these things will no longer have any hold in us, in our lives. No? Kaya nga't ang pamumuhay sa Espiritu, panghuli po, letter C, will guard us against the flesh. Paano yun? Ang hirap naman kasi. Mahirap naman talaga. Sabi ko po kanina, yung conflict, nakakapagod po yan. But living in the Spirit, in itself, yun po ang magpapalakas sa atin laban mismo sa tawag at sa hilig ng mga laman na ito. No? Gusto nating mapagtagumpayan ang laman. Amen po ba? Gusto nating madaig ito. Ayaw nating pasunurin, ayaw na nating maging sunod-sunuran sa laman. Paano natin yun magagawa? Hindi sa anumang paraan ng ating sariling kagustuhan, kundi sa paraan ng pamumuhay sa Espiritu. No? Sabi po, balik po tayo sa chapter 5, verse 16 naman po, sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. That's it. That's the solution, sabi po ni Paul. No? Walk in the Spirit. No? Kapag hininto mo ang pagtupad sa nasa ng laman, you are effectively putting them to death. Learn to say no to the flesh. No? Matuto kang humindi. Matuto kang tumanggi. Wala pong ibang way. Huwag mong pagbibigyan. Huwag mong sasabihin, hindi ko, kontian ko lang. No? Huwag mong sasabihin, dadahan-dahanin ko lang. That's not saying no. No? Meron nga alam mo yon, anong tawag po natin doon? Pakipot. Humihindi pero lumalakad naman yung katawan. No? Sama ka na sa amin. Sige na, sama ka na. Hindi na, sige na, hindi na. Pero lumalakad naman. Anong kwenta po nun? Hindi po yun no. Hindi pa rin po yun no. It should be a firm no. No? It should be a decisive no. No? Sino po, ito yung ginagamit ko po laging halimbawa, no? Sino po dito ang ayaw po sa mga matataas na lugar? Katulad ko. No? Maaring may lula ka or meron kang fear of heights. Sino pong merong ganong fear or kalagayan po? Taas nga pong kamay, sino po? Marami-rami din po, no? Sino naman po ang kahapon nag-swimming? Pero sino pong takot malunod? Malunod na lang, wag na lang tubig malunod. Sino pong takot malunod sa tubig? Meron din po, no? Gusto mo lang, doon ka lang sa gilid, doon ka lang sa 4 feet, no? Alam niyo po, ako po ay hindi ko po masabing may fear of heights po ako, no, pero napansin ko po pag ako po nasa mataas na lugar ay talagang kinakabahan. Kumakabog po ang dibdib ko po ng malakas. Ayoko po sa mga matataas na lugar. Ganong katindi, ganong kalala, kahit po umakyat lang po ng hagdan. Hindi niyo po kumaasahan. Yung hagdan po natin sa church para akyatin po itong projector, yung mga ventilador o mga ilaw. Saludo po ako sa mga deacons at mga taong nagbo-volunteer. Hindi ko po kaya yun. Umakyat ng scaffolding, kinakabahan po ako. Sa mga, balikan ko po specifically yung may fear of heights. Yung mga takot po sa mga matataas na lugar. Sinubukan na po ba kayong yayain sa Enchanted Kingdom, sa Space Shuttle? Yung roller coaster na may isang ikot paabante at isang ikot paatras. Ganito pong katindi ang takot ko po or yung yung aversion ko, yung pag-iwas ko sa matataas na lugar. Sa talambuhay ko po, sa dami po ng punta ko sa Enchanted Kingdom, hanggang ngayon po, yun na lang po ang ride na hindi ko po nasasakyan. At never ko po siyang sasakyan, pasensya na po kayo, hindi ko po yun gagawin kahit kailan. Bakit? Ayoko po. No? Ganito po yung decisive na no. Pag sinabi mong no, no talaga yon. Pag ayaw mo talaga, kahit anong gawin, kahit hilahin ka pa, kahit kalad ka rin ka pa, kahit igapos ka pa, papalag ka hanggang sa dulo. Hindi mo po ako mapipilit pasakin nun. Hindi po ako nagpapakipot, hindi po ako nagpapakyut.
ayoko po talaga. Hindi mo po ako mapapasakay doon kahit ano pong gawin mo. No? Kahit paliwanag mo pa, hindi, napaka-safe nito, hindi, never, wala pang namatay dito, hindi, nakastrap in, wala po akong pakialam. Hindi ko po yun gagawin. That's how our attitude should be concerning sin. Hindi yung, gusto mo ba nito? Ayoko, pero sige, baka pwede mong pagandahin yung deal natin. Ano pang may offer mo? Hindi po ganun ang paghindi, ang pagtanggi sa kasalanan. Dahil tayo, pag may mga ayaw tayong bagay, kahit ano pang gawin sa atin ng ibang tao, hindi pa rin tayo papayag. Ayaw mo talaga. Ganon dapat ang atin pong pananaw sa kasalanan. Ayoko. No? Hindi yung naghihintay ka lang na may pumilit sa'yo at oo ka rin naman pala. No? Ngayon po, panahon, sabi ko nga po, no, December, panahon ng okasyon, yan, meron pang ilang araw bago mag-25. No? Baka meron mong mga paanyaya, sama ka na sa labas natin, sama ka na sa party. No? Di ba marunong kang sumayaw? Ba't di ka sumayaw sa party? Pag ayaw mo po kapatid, at dapat mong ayawan naman talaga yon dahil again, ang una mong tanong, tinuro ko na po kanina, anong una mong tanong? Ito ba'y makalulugod sa Diyos? Yan ang unang tanong na kailangan mong sagutin. Pag maliwanag ang sagot sa tanong yan, at dapat naman talaga maliwanag ang sagot, dahil dalawa lang naman ang pwedeng sagot doon, oo at hindi. Pag maliwanag na ang sagot ay hindi, pag inanyayahan ka sa anumang bagay na hindi magbibigay kaluguran sa Diyos, let your no be no. Be firm in your decision. It's non-negotiable. No, hindi ako nagpapa-cute, hindi ako hindi ko 'yan gagawin. Pasensya na kayo. Hindi ko 'yan gagawin. No? Gawin mo sa paraang magalang, gawin mo sa paraang maayos, gawin mo sa paraang kapuri-puri pa rin sa Diyos. Huwag kang maging mayabang, huwag kang maging maangas, huwag ka pong maging maere dahil wala din pong maitutulong po 'yon. But be firm. No? Be firm. Diba? End of the year na. Sa end of the year ba, mabibigyan mong kaluguran ang Diyos? Yun ang dapat nating atupagin. Yun ang dapat po nating isipin. Pinalaya ka na ni Kristo. Ginagamit mo ba ang kalayaang ito para sa Kanya? Para sa Kanyang kaluguran. Hindi para sa ibang tao. Hindi para sa ating sarili. Hindi para sa ating kasiyahan. Para sa Kanya. Yun po ang dapat nating gawin. No? Ito ang pribilehyo ng Diyos na pinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Hindi lang niya tayo nilinis, pinalaya pa niya tayo galing sa pagkakatali natin sa kasalanan. Binigyan niya tayo ng bagong landas at panibagong buhay. Niligtas niya tayo at ngayon ay patuloy na inaalagaan niya tayo. No? Kaya nga patuloy na sinasabi po ni Apostol Pablo, no? Roma, Kabanata 6, 1 hanggang 2. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Ang sagot po ay hinding-hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? No? Ang pamumuhay sa Espiritu ay hindi po paraan para pagbigyan ang laman. Para po i-justify ang laman. Never. Wag po nating gagawin po yan. Para po sa ating pagtatapos, simple lamang po ang mensahe natin ngayong umaga. Niligtas tayo ng Diyos, pinalaya tayo ng Kanyang kapangyarihan, hindi na tayo dapat nakatali sa laman, at hanggat nandito tayo sa katawang lupa, meron pong paglalaban na mangyayari. Maaari tayong magtagumpay kung hayaan natin, pangunahan tayo ng Espiritu ng Diyos. Sabi po muli sa Galatia 5:25-26 naman po, kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, siya na rin ang paghariin natin sa ating buhay. Huwag na tayong maging palalo, huwag na nating galitin ang isa't isa, at huwag na rin tayong mag-inggitan. No? Sa publiko man o sa pribado, sa labas man o sa loob ng church, sa harap man ng mga mananampalataya o kahit sa harap ng mga hindi mananampalataya, mamuhay tayo ng pinapanahanan ng Espiritu. Ito lang naman talaga ang nararapat sa atin pong kalagayan bilang mga iniligtas ng Diyos. Huli ko pong babasahin ng unang Korinto, Kabanata
talatang 9 hanggang 12. Subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tenga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na layunin ng Diyos. Sapagkat walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayun din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Kung nasa atin na ang espiritu na ito ng Diyos, mamuhay nga tayo ng ayon sa espiritu. Let us live by the Spirit. No? Let it be an inward commitment. Let it be a decisive commitment, not just a statement. Hindi lang galing po sa ating mga labi, kundi galing po mismo sa ating kalooban. Hindi natin mapagtatagumpayan ng laman sa sarili nating lakas, sa sarili nating kagustuhan. Mapagtatagumpayan lamang natin ito kapag tayo'y pinapanahanan at patuloy na napupuno ng banal na Espiritu. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri sa umaga pong ito. Purihin po natin ang Panginoon. Sa pagtatapos po natin, muli po inaanyahan ko po ang lahat na tumayo at tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, muli ay pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa umaga pong ito. Patuloy kaming napapaalalahanan sa kabila ng kabisihan ng sanlibutan sa maraming inaasikaso at inaatupag ng mundo, ay meron kayong layunin na mabuti para po sa inyong mga anak. Hindi para kami ay saktan, hindi para kami ay mapagod lamang, kundi para kami ay magabayan at madala sa nararapat na kalagayan ng amin pong buhay. Hindi po madali, Panginoon, ang buhay na ito, subalit ito ang pinakamabuti at pinakamagandang buhay na nararapat para po sa amin. Sa pamamagitan ng inyong pagliligtas, kami ay nabigyan ng bagong buhay, bagong pag-asa ng buhay na walang hanggan. Kung merong mga pagtitiis, Panginoon, ay mga panandalian at pansamantala lamang ito, mga maliliit na bagay kumpara sa inyong biyaya at kagandahang loob. Mamuhay nga kami ng ayon sa inyong kalooban, mamuhay nga kami ng naayon sa Espiritu na nasa amin, at huwag na naming hayaan na pagharian kami ng laman. Huwag naming hayaan na pangunahan kami ng sanlibutan. Huwag naming hayaan, Panginoong Diyos, na maloko o madaya kami ng sino man sa amin pong buhay ngayon na nakatali sa inyo. Patuloy na manahan kayo sa amin, O Diyos. Patuloy na amin pong saliksikin ano ba ang mga nagbibigay ng kaluguran sa inyo. At sa bawat desisyon, sa bawat dako ng amin pong buhay, kayo ang aming bigyang kaluguran. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala kahit ang mga nalalabi pa naming oras, sa amin pong gawain hanggang sa maghapon, Panginoong ito, nawa lahat kami ay magdulot ng kaluguran sa inyo. Salamat, O Diyos, at sa inyo ang lahat ng kapurihan. Tanggapin po natin ang bendisyon sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalatian, sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ng Jesucristong Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailan paman. At ang lahat ng pinagpala sa umagang ito ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon at magbatean po tayo sa bawat isa.